Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo. Manunood na naman po tayo ng mga balita at mga pinopost po. Ito gaya sa Facebook, AMP. Ito yung AM Pilipino no, sa Facebook. Ilalagay natin yan sa description. Naglabas po sila ng video or post at may mahaba tong message. Subukan natin kung kaya pa natin dire-diretsuing basahin. Patungkol po ito sa binasa ng ating mahal na Pangulo. Nasabi 4,000 mahigit na papel na binasa niya, wala naman daw siyang nakitang blanco doon. Tapos sabi naman doon sa isang balita, wala naman daw talaga doon kasi nasa BICAM report. Kaya ako mismo nalilito na rin. Gusto kong malaman din ang katotohanan at alam nyo naman, katulad din tayo ng mga iba na hindi naman ganong maalam pagdating po sa politika o yung mga technical na mga salitaan na parang ano ba talaga? Di ko maintindihan. So kasama nyo po ako doon mga kapatid. No? Susubukan natin tiyani-tiyaniin at intindihin itong balita na ito. Subukan muna nating i-play kasi sabi sa BICAM report daw po yung may blanco. Wala daw doon sa GAA. Ang binasa po ni PBBM, ano ba yung binasa niya? Kasi daw 4,000 mahigit na papel nung last ewan ko kung kailang last yon. 4,000 na papel binasa niya. No, kaya tuloy nakapag-memes ang gumawa ng memes itong ating AM Pilipino. Yan, shoutout po sa Facebook. Ayan po yung ginawa nila na para bang malalim po yung mata o malaki ang eyebag ng ating Pangulo. Kasi nga po, ang dami niyang binasa, wala naman daw pala doon yung blankong papel. Wala daw blankong papel doon, sabi ng ating Pangulo. Okay, i-play muna natin ha. President, I am going to give you a run for your money. Just last month, ito play natin. Let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages. Last month, 4,000. Hindi ho biro yung 4,000 na babasahin mo, of the General Appropriations Act for 2025. Teka. General Appropriation Act. So parang ito ba yung GAA? Tignan natin ha. Because I reviewed it and... Wait lang, usog natin dito. Yan. Kailangan linawin natin. Mga kapatid, palike po ng ating video ha. Sabay-sabay nating gustong linawin yung katotohanan. Sinabi naman na po ng ating Pangulo, Sana yung nagsasalita? Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, veto. And so... may mga binito pa daw siya doon. Teka, i-play natin ha. 57 pages of the General Appropriations Act for 2025. Yung ba yung meaning ng GAA? General Appropriation Act. Basta GAA, no? Yun ata yun. Ewan ko lang ha, pa-comment na lang po mga kapatid. Himayin natin, mas maganda. Kasi iba ata yung binasa daw ni PBBM doon sa ipinakita ng ating Pangulong Duterte, no? Okay na may blanco-blanco. Tuloy po tayo sa BICAM report daw. Ayan. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, veto. May mga binito, and so tama. For those of you, and up to now, I cannot find those damn blank items. Okay. So wala daw blank item doon sa 4,000. Keep looking. Don't keep looking. But Ayan, may nakalagay dito, sinampal. Wala daw doon sa GAA. Nasa BICAM report, sabi ni Batman. Dito, no? Sa BICAM report ang tinutukoy. Kasi kapag hindi natin titignan, sinabi na pala ng Pangulo, wala naman pala Wala naman palang blanco. Ano yung sinasabi ni Duterte? Di ba? So kailangan himayin lang natin, no? Tayo naman ay gusto na din natin malaman ang katotohanan dito. Dahil sobrang medyo ako naguguluhan na. Pero talagang wala daw sa GAA, nasa BICAM report nakalagay po dito. Ayan, nasa BICAM report, no? Ayan, tas ito Manila Philippines. Yun po sa website po ito, no? Marikina 2nd District Representative blank item in the Bicameral Conference Committee. So wala sa GAA. Tama ba pagkakaintindi natin? Ayan comment po para hindi tayo maligaw, okay? Wala sa GAA, nasa bicameral pala, sorry. Pinaikli lang natin. Okay, next. Bicameral. Tapos sinabi din dito si Attorney Vic Rodriguez, BICAM, ayan po. Nasa BICAM, wala sa GAA. Okay, next.
O, sabi rin mismo ng ABS-CBN. ABS-CBN na po Ito po dumistansya ang Malacanang sa issue ng umanong blankong item sa Bicameral Conference Committee report. Hindi siya sa GAA. Tama nga, di ba? Okay? So yung binabasa niya, nagsayang siya ng oras niya sa 4,000 na papel. Hindi lang naman isang araw niya binasa yun. Malamang kung ano lang ang pwede niyang matapos, mapagod, tapos sa susunod na page na naman, hanggang sa mabuo niya yung 4,000. Ngayon, ang sinasabi dito ng ABS-CBN, hindi po galing sa atin Yung sinasabi dito, puro galing sa mga pinanunood natin. Kasi gusto natin malaman yung katotohanan. Okay? O, dumista siyang Malacanang sa issue ng umunong blankong item sa Bicameral Conference Committee report. So, hindi dun sa binasa ni ating mahal na Pangulo. Kasi sabi ng ating mahal na Pangulo, wala naman daw siyang nabasa dun sa 4,000, dun sa GAA, Generous Appropriation Channel. Ano ba yun? Basta yun. Okay, tuloy tayo susunod. Okay, Isidro Ungab. Okay, thank you for confirming that there are indeed blank items in the BICAM report. Yan may BICAM. Okay, si Kimbo confirms blank in budget BICAM report but says funding already identified. Okay, so wala dun sa binasa ni ating Pangulo. Eto mga kapatid, kaya ho natin inilalabas to or kaya natin tinutulong, parang kumbaga nagtutulungan tayong manood ng mga balita, di ba? Gusto natin alamin yung katotohanan kasi karapatan ho natin yon. Okay, next. Ito pa. Sino to? Natukoy ang krimen na ginawa na 2025 national saksi ngayon, sa saksi to, parang ang sinabi niya pa krimen, Natukoy ang krimen na ginawa sa 2025 national budget matapos aminin ni House of Appropriation Committee Act Chairperson at Marikina Representative Stella Kimbo na may blanco basta yan na yon mga kapatid. Sa pag-amin ni Kimbo sa blank BICAM report, bilyong krimen sa GAA booking. Okay, next ulit natin, baka meron pa ito na ata pinakalas. Yun na, natapos na. Palakpakan po tayo mga kapatid, no? Yun lang ang gusto kong tukuyin doon para malaman ho kasi natin, no? Kasi may pinakita po ang ating Tatay Digong, tapos sasabihin po ng ating mahal na Pangulong Duterte, PBBM, syempre, wala naman daw siyang nakita. Pero iba pala yung binasa niya, iba yung sinabi niya. Generous Appropriation, ano ba yung isa? Yan, basta yun na yun. Diba? So dapat yung tignan yung BICAM, hindi yung sa GAA. Ayon lang ho ito sa video natin ayon lang ho ito sa ating opinion. Pero diba, parang mali ba ang binasa ni PBBM? Kasi ang tinutukoy pala ng ating Pangulo at nakikita rin ng ibang may blanco mismo doon po sa BICAM report. So, paano ngayon ipapaliwanag yan kung nandiyan pala yung problema? Diba? Ang gulo, no? Tapos ngayon may rally, Sara resign. Wow! Kung sino pa yung gumagawa, kung sino pa yung nagtatrabaho, yung pa yung gusto nilang umalis, ano? Opinion, reaction. Gunggong ba sila? Tanong lang, hindi naman sila gunggong, malamang tayo'y nagtatanong lang. Kasi sa ginagawa nila, kapag kayong tao, nakikita natin nagtatrabaho naman na maayos. Ngayon nga, meron silang bus, di ba? Naalala nyo, sa bagay noong 2024 pa ata yun. Meron silang bus na libre sakay. Ibinalita ba yon ng mga bias media? At marami pang iba na hindi ibinabalita ng mga bias media. Tama? Nagtatrabaho habang kinukulit ninyo. Ayan ang hirap sa atin mga kapatid, no? Nagtatrabaho ang ating Vice President. Kinukulit nila ng kinukulit imbis na mabigyan sana ng mas maganda pang budget para po mas may magawa pa. Ito ginugurgor nila ng ginugurgor. Ngayon, pag binawian sila ng Pangulong Duterte, halos nayanig sila. Kapag nagsalita ang Pangulong Duterte, nayayanig sila. Sa sobrang yanig, tinatapik na naman po yung ICC.
Alam nyo mga kapatid, pag may maganda naman po tayong nakita sa ating mahal na Pangulo, ibabalita naman din natin sa tulong ng mga sumusuporta sa mga maka-Marcos. No, halimbawa, ibinalita nila, pinaganda, pinaganito, pinaganire, ay ibabalita natin yan. Pero kapag halimbawang may paninira po sa ating Duterte, gusto naman ho natin pagtanggol ang Duterte. Ngayon, pag mayroon pong medyo questionable, gusto din ho natin malaman. Pag gusto ba nating malaman yung katotohanan, naninira na ba agad tayo? Naninira na ba agad tayo? Hindi po, di ba? Gusto lang ho natin malaman yung katotohanan. Mahal nating Pangulo, ano ho ba yung inyong binasa? Bycam report o GAA? Iisa lang po ba yon? Kasi hindi natin alam eh. Yun lamang po. Ituloy na po natin itong panonood. Breaking news. OMG, nahuli si Kimbo, tumakas na? Question mark ha? Patanong. Big sabihin, tatakas ba or ano? Korte humatol na? Tanong ulit. FPRRD, Lacson Soto, kumilos na. Puro question mark to ha. Pinas News Insider ha. Yan, nasa description din po yan mga kapatid. Panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. May kinalaman pa rin to sa Bycam. Here we go. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Nilinaw ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi ang buong Quad Committee ang kanyang hinahabol ngayon sa kanyang reklamo at kundi ay isa doon sa mga chairperson ng naturang lupon. Partikular na hahabulin umano ng kanyang ethics complaint si Santa Rosa City, Laguna Congressman Dan Fernandez. Nagugat umano ang reklamo ni Topacio dahil sa conduct unbecoming at ilang improper remarks umano ng naturang kongresista sa naging pagdinig ng Quad Committee hinggil sa illegal na Philippine offshore gaming operators kung saan ay nakaladkad ang kliyente ni Topacio na si Cassandra Leong. Si Ong ang authorized representative ng Lucky South 99 na sinasabing may kaugnayan sa ilang iniimbestigahan doon sa Kamara. Sa panig naman ni Fernandez, sinabi ng kampo nito na handa niyang harapin ang complaint dahil malinis daw ang kanyang konsensya at gumaganap lamang ng kanyang trabaho at tungkulin sa Quad Committee. Samantala, tiniyag naman ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez na kanyang haharapin ang inihaing ethics complaint laban sa kanya ni Attorney Ferdinand Topacio. Ang legal counsel nga nitong si Cassandra Leong, isang negosyante at sangkot nga sa operasyon o illegal na operasyon ng Philippine offshore gaming operators dito sa bansa, partikular na sa may bahagi ng Porac, Pampanga. Sa isang panayam, sinabi ni Fernandez na kanyang sasagutin ang lahat ng mga paratang na ito laban sa kanya. Gayunpaman, hindi naman ito nagkomento dito ang mga batas dahil hindi pa niya nababasa ang nasabing reklamo. Aniya, kapag napatunayan na siya ay may ginawang paglabag, desisyon na naman ito ng komite. Una nang inihayag ni Attorney Topacio na ang ethics complaint na inihain laban sa naturang kongresista ay dahil nga sa conduct unbecoming of a House member, kabilang ang paglabag sa karapatan ng testigong si Cassandra Leong at ang hindi tamang panalita laban sa kanyang kliyente. Hindi naman masabi ng mamabatas na si Fernandez kung bakit siya ang tinutumbok ni Attorney Topacio, gayong may mga kasamahan din itong House leaders. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Dan Fernandez. Malay mo, inuuna ka lang po, tapos yung iba naman ang susunod, di ba? Bigyan mo natin at tihil naman po dito sa Kongreso yan. Ito mga dokumento, hindi ko naman nababasa yung complaint niya. Ngayon ulit lang na nabinigyan. So, tingnan muna natin. Wala namang problema dyan, di harapin natin, di ba? Di violation tayo, di pag-desisyon ng comment. Ganun kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan, di ba? Yan ang bahagi ng paliwanag ni Santa Rosa City, Laguna Representative Dan Fernandez. Tiniyak ng Acting House Appropriations Panel Chairperson at Marikina Congresswoman Stella Luz Kimbo ng 2025 National Budget ay naaayon sa batas, valid at ganap na may papatupad. Pahayag ito ng kongresista kasunod na rin ng issue ng umano'y blank items na nakapaloob sa 2025 General Appropriations Act. Pinagtibay din ni Kimbo ang mga naunang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ng Department of Budget and Management, maging ng liderato ng Senado at mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa napunang pambansang pondo ng pamahalaan ngayong taon. Ipinunto din ni Kimbo na ang Enrolled General Appropriations Bill ay kumpleto at
walang blankong alokasyon sa mahigit 235,000 na mga line items na pinahintulutan na isama ng bicameral conference doon sa kanilang report via technical secretariat ng parehong kapulungan ng Kamara at ng Senado na magpapatupad naman ng pagwawasto at pagsasaayos kung kinakailangan at hindi ito na kakaapekto sa integridad o legalidad ng pambansang pondo. Nang lumagda ang mga miyembro ng Bicameral Committee doon sa kanilang report ay lahat umano ng appropriations ay tukoy at aprobado. Tinawag pa nitong si Kimbo na politically motivated ang patuloy na pagpuna sa budget at sa mga pilit itong hinahaluan ng ibang issue. So, ibig sabihin dito, sa madaling salita, pagkakaunawa ho natin, sinisiraan lang po sila, no? Nanawagan naman si Kimbo na hindi na dapat na palakihin pa ang issue at dapat umanong tutukan ang mahalagang issue, lalo na ang hamon na kinakaharap kayo ng bansa, partikular na. Ayun, ano po ba yung hamon na kinakaharap ng ating bansa? Yan po ang gusto nating malaman na dapat din tutukan. Pero sana noon pa tinutukan na to. Kung kailan may mga BICAM report na dapat din tutukan kasi nga pera ng bayan yan. Tapos ngayon biglang iba na yung tututukan na parang gustong yung iba ang tututukan. Pwede rin ho yun, tama, pwede nga tutukan yun. Pero itong BICAM na to, kailangan maklear o makontento yung mga mamamayang Pilipino na meron ba talaga ditong magic o wala. Kahit kami ho, gusto rin din namin malaman ang katotohanan. Ang pangangailangan ng ating mga kababayan. PRRD daw ang may pasimuno. Si PRRD pa may pasimuno ng blank items. Yung budget, di ba may blank items? May blank space, may blank amount dyan sa budget ng vice scammer. Si PRRD daw ang mastermind. Matindi. Pangalawa, bagong pakulo, bagong gimmick ni Marcos. Hindi epektibo. At pangatlo, members ng vice scam may bahid ng pagnanakaw. O yung mga pumirma, yung mga members, di umano. Sabi ng mga abogado may bahid ng pagnanakaw. Grabe, no? Posibleng may kinalaman daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinaing reklamo sa Korte Suprema laban sa ipinasang 2025 national budget. Akala ko ang sinasabing pinagmulan dahil sa paninira po ng ating Pangulong Duterte daw, paninira daw, na ito BICAM report, sinisiraan lang. Tapos ngayon, may kinalaman na siya dun sa BICAM? Base o sa pagkakaunawa ko parang nakikingkoyan na ako Naguguluhan na po ako mga kapatid Gihit ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, pwedeng politika raw ang motibo. Nitong Lunes lang na maghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungap at Attorney Vic. Grabe, no? So, wala na silang palusot dito sa blank items kasi nilaglag sila ni Kimbo, naalala nyo? Sinabi ni Kimbo na may blanco ba? Question mark, tanong. Tangge, wala akong nakitang blank items. Sinasabi nila, wala namang problema doon. Tinatangging may blank items. Ang dami pong mga members nung vice scammer na yon at pati hindi members. Sinasabi walang blanco yung yung vice scam na yon. Pero nilaglag sila ni Kimbo at sinabi meron. So naubusan na sila ng palusot. Ngayon naman ang palusot nila, mastermind si PRRD. Ano ba naman yan? Putik yan. Ngayon, ang Pangulong Duterte may kinalaman sa BICAM. Yung may blanco-blanco. Ayon lang ho yan sa pagkakaintindi ko Ngayon ipapahid na sa Duterte yung blanco-blanco. Duterte nga ang nagpakita Ang kulit ang putik niyan. Ano bang nangyayari sa... Ano ba to? Gobyerno ba pwede nating i-term na gamitin? O kaya ano bang nangyayari dyan sa mga nakaupo dyan? Ba't ganun? Ano tayo? Ano tayo anga-anga na lang na parang sabihin natin na parang ano ba to? Naniniwala kami, tama, Duterte kasi sinabi ng news. Ganon. Baka naman mali tayo ng pagkakaunawa at opinion. Tignan ho natin, Siya ang may kasalanan nitong blank items na ito. Matindi, no? Rodriguez para questionin ang pambansang pondo. Yan ay matapos makitaan ng umano'y 28 blank items ang ilang 28, ang dami. Blank items. Halaga ng pondo sa Bicameral Committee report. Titingnan mo rin kung who are the people
Tas ito pa yung magsasalita. Hindi, idol ko yan, si Zia Alonto Adion. Ito mga, Adjong! Ito, mga umiepal na naman natin mga congressman, no? Hindi, malay mo, tignan natin. Behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. Ang tono nitong mama na ito, itong si Adjong na ito, connected. Pasimuno, PRRD. Lahat. Kaya daw nagkaroon ng problema. Hindi po, Adjong. May problema tayo sa blank items. Given na po yun. Kahit nga kakampin yung si Kimbo, nilaglag na kayo. And that is illegal. Bakit po? Ipapaliwanag natin, ha? Sino ang nag-fill up nung blank items? Okay? Ito, wag na natin pagtalunan kasi may mga pumapasok na bashers dito. Sinasabi walang blank items, meron pong blank items. Inamin na. Okay? Kami ng Pangulo, wala daw eh. 4,000 yung binasa niya eh. Ayun naman, wala nga eh. Kasi po, meron pong binabalangkas po itong budget ng House at saka ng Senado. Okay. Yan po yan. Tapos, yung mga hindi mapagkasunduan, babalangkasin pa rin yan ng tinatawag nilang BICAM. Itong BICAM na ito pa nga ay kine-question dahil ito daw ay unconstitutional. Kasi lahat dapat ng tungkol dyan sa budget ay dapat pinag-uusapan ng buong Kongreso. Ng buong kasama ang Senado. Okay? So hindi lang yung mga ilang members ng BICAM na kung tinitingnan ay talagang ang may control lang dyan ay House Speaker, Senate President at saka yung appropriation which is before si Saldico, ngayon si Kimbo. Naiintindihan natin. So may blanco. Bawal po yung blanco na yon. Pero meron din pong yung pinirmahan ni BBM totoong hindi na blanco. So from blanco at hindi na blanco, sino ang nag-fill up? Bawal yun. Kasi ang sabi ni Kimbo, ito daw ay finil upan ng mga staff ng vice-scammer. Kita nyo kung gaano sila ka-scammer? Hindi po pwede yun. Hindi po typo error ang blanco. Hindi po nagkamali sa grammar, hindi nagkamali ng spelling. Blanco po. At yan po, ang usapin po dyan ay bilyong-bilyong pera ninyo. Pera ng bawat isang Pilipino. Hindi pwedeng staff ng mga politiko ang mag-fill up yan. Kahit ako, hindi pa rin ako kontento sa mga ipinapaliwanag nila. Kayo mga kaibigan, comment lang po, makikisuyo lang ako. Kontento na ba kayo sa paliwanag ng ating mga nasa gobyerno ngayon patungkol dyan sa blank-blank na yan? Kasi marami na rin hong mga nagsasalita, dilawan o kaanib ho ng nila, tapos yung sinabi ni Kimbo, na parang iisa halos, opinion lang na ho natin, iisa halos yung sinasabi ng Duterte doon sa mga nagsasabing nakita rin nila na may blanco. Kayo, ano sa tingin nyo? Yung paliwanag po ng ating mahal na Pangulo, hindi ba parang ako, nalilin lang ako eh? Yung ba talaga yung pinupunto? O parang iba yung ipinapaliwanag niya doon sa nakita ng ating mahal na Duterte? Alright, hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, pag nakaabot po kayo dito, huwag nyo pong kakalimutan, mag-subscribe po kayo para po updated kayo sa mga pinapalabas nating mga reaction video. Ayan po, kapag ang inyong internet ay mabagal-bagal kayo, nadyan na lang po kayo sa fiber ni Juan dahil 50 Mbps, 999 po. Nako, baka available na sa inyong lugar, kaya kontakin nyo na. Nandyan po ang contact number. Maraming salamat po.